Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Guys, nagkaroon ka din ba ng ganitong restriction or violation? Your profile is no longer earning money or revenue. So, bakit nga ba tayo nagkaroon ng ganitong violation or notification dito sa ating profile or sa mga pages natin? Due to unresolved issues with your profile or even sa page, you've lost access to monetization. So, sayang po ito, no? Bilang isang content creator, napakahalaga na bawat araw is meron tayong nag-generate na revenue or income. Dahil isa din po talaga sa nagbibigay sa atin ng confidence or na motivate tayo once na meron tayong kinikita or wala tayong violation katulad nito. So for today's video, alamin muna natin kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong violation or restriction. Pangalawa, paano natin ito ma-appeal or ma-resolve. So thank you so much for watching guys. And please, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click mo naman yung subscribe button. And i-click mo na din yung bell icon para pag may mga ganito tayong mga notification, manonotify po kayo or mga video katulad nito. Manonotify kayo kapag meron tayong bagong upload. So eto nga guys, no, once na nagkaroon kayo ng ganito, even sa star ads on reels, bonuses, in-stream ads, wala pong earnings. Basta po merong naka ganito na notification. Ayan. Wala po yang revenue, walang ma-generate yan. So, saan yan makikita? Punta kayo sa inyong profile, sa mismong, profile, click niyo yan, and then, meron dito tatlong bilog sa may, or tuldok sa may gilid. Click nyo to. Then, click nyo yung profile status. So, ayan guys, di ba? Meron ako dito na tatlo na may violation. Yung pinaka-recent, nung December 26, 2024, nagkaroon ako ng copyright or intellectual property violation or infringement. Yung pangalawa naman, trademark and counterfeit. So, explain ko sa inyo, yung February 16, ano tong trademark and counterfeit, so wala na siya. Ano po yan? Group po yan sa Facebook. So, gumamit ako ng mga sikat na brand or other services na nakapangalan sa kanila. So, yon, kiniklaim ng mga brand. Huwag kayong gagamit ng mga sikat na brand. Like, ang gamit ko dito, hindi ako matatandaan, is PayPal. How to resolve PayPal issue. So, yon, basta may mga PayPal issue sa groups, kiniklaim po ng PayPal yon. So, nawala. Wala na akong magagawa. But again, na-remove ko naman yung violation. So, yung pinaka-recent, ito yung pag-usapan natin. So, noong December 26, 2024, ni-remove ni Facebook yung video ko na to. The video may contain something that infringe someone else copyright. Totoo naman guys, no? Kinuha ko yung content na to o piece of content and then nilagyan ko siya ng AI video and then meron akong AI caption. Unfortunately, na-detect pa din ng owner. So, ang ginawa is na-report ito ng owner kay Facebook. So, nagkaroon ako ng copyright. Tumigil yung earnings. Yes, ilang weeks din siyang walang earnings. Yung profile ko kasi. Hanggat hindi natin na-appeal yan, wala. Stagnant or remain yung violation. So, meron tayo dito guys. Sa may ibaba, you have 131 days left to request a review. So, na-review, na-ano ko na to, na-submit ko na yung appeal, pero nandiyan pa din yan sa may baba. So, i-click muna natin to guys yung rules. Ito, yung terms of service. Example of things we don't allow, sabi ni Facebook. So, number 1, sharing content owned by someone else without their permission unless a legal exceptions apply. So, kung familiar naman kayo sa mga commentary, yung mga ganyan, basta po wala po tayong tawag dito, kinuha ng mga content na wala tayong paalam. So, yun, may kakaiwas tayo. Pero kahit naman ganon, basta ni-report ng may-ari at hindi tayo aware, possible magkaroon pa rin tayo ng violation. Number 2, ito, promoting or sharing links to content that facilitates copyright infringement. So, isa na nga to. Etong page ko na to guys, ayan, yung Sweet Kamote Riders, bago kong page yan, pero hindi ko na tinuloy. Dahil nga, ilang araw pa lang nagkaroon kagad sa violation. Ito is shinare ko pa sa profile ko.
So, kaya affected din yung profile sa violation na to. Dapat page lang siya eh. So, I highly suggest, no, kung kayo is merong mga pages na mga bago pa lang, huwag nyo muna i-share sa inyong profile. Hayaan nyo muna ma-build yung yung tawag dito, organic na followers, organic reach, views, engagement. As long na hindi pa siya nabibuild, huwag nyo muna i-share sa profile nyo or sa mga other pages nyo na naka-brand na siya. So, baka magkaroon ng effect sa inyong profile or sa inyong page na monetize. Katulad nung nangyari sa akin. So, yun. Reminder lang naman yun. But again, it's up to you kung ano po yung decision. Kung paano nyo binibuild yung inyong mga bagong pages. Pero yun yung nangyari sa page ko. Sinare ko sa profile ko. So, under siya ng rules dito. So, pinomote ko yung links nung page ko. So, yun. Na-detect. So, basahin nyo itong read full service or agreement no ni Facebook. So, may pinakahuli. Sobrang dami na ito, guys. Basahin nyo yung other terms and policies that may apply to you. So, ayan yan, guys. Mas maigi, mas mabuti na kayo po ang magbasa, kayo po ang umintindi para aware po kayo. Pero usually, ang pinaka nakaka-affect sa ating mga pages or profile, yung tatlo. Partner, content, and yung community standard policy. So, basahin nyo yun. Tandaan nyo po yung mga nilagay doon ni Facebook para makaiwas tayo sa violation. Your freedom of expression, we want you to share freely. Sabi nga ni Facebook, share tayo ng video, share tayo ng post. We only remove things or restrict people to keep the community respectful and safe. So, yon. I don't know kung dahil sa nature ng video. Dahil nga, usually yung bago kong page is yung nature ng video ko is usually road rage. Yung mga away sa kalye, banggaan, yung mga ganyan. So, hindi ko alam kung isa yon. Pero, base naman dito, no, ang nag-report sa akin ay ayan. So, meron tayong mababasa sa may baba. What you need to know, kailangan natin malaman, how to prevent further restrictions. Basahin nyo din yan. Sabi dito, we keep, yan, kanina binasa natin. Go to profile status and basahin natin yung mga dapat at hindi dapat i-upload dito kay Facebook. So, number 2, sabi dito, what this mean for you? Ayan, kapag nagkaroon tayo guys ng copyright or copyright infringement violation, number 1, reduction of your page distribution. So, bumababa yung visibility. Hindi yung nakikita sa wider audience. Mapansin nyo, biglang bagsak yung views, yung engagement, followers. Bagsak. Number 2, restrictions of page admins. Affected din po yung mga admins ng page nyo. So, sample, ako yung may-ari ng page at meron ako mga different admins. Lahat po sila, magkakaroon kami ng same na violation. So, para siyang snowball effect. Kapag nagkaroon ka ng isang violation, and yung mga connected admins, possible, same lang din sila ng restrictions. Okay, number 3. Pag paulit-ulit natin na-receive or nagawa itong mga restrictions na ito, posible ma-remove or removal of our pages or profile. So, mag-ingat. And syempre, paano naman natin ito maa-appeal or maibabalik yung ating monetization or yung ating page na nagkaroon ng ganitong restrictions. So, click nyo tong C option sa may baba. Number 1 yung ginawa ko is in-email ko itong may-ari ng page. Ang may-ari nga nito or publisher is si Gadget. Yan, basahin nyo na lang to. And copyright reporter number. And meron sila guys dito nakalink na email or Gmail. So, kailangan nyo i-email yun para ma-send ni Facebook dun sa owner. Tapos si owner naman, kung ano yung appeal natin doon, depende kung i-remove niya yung restriction sa page natin or i-withdraw nung nag-report sa atin. And, ito pa yung pinaka-importante, mag-submit po tayo ng appeal. So, paano tayo makakapag-submit ng appeal? So, madali lang po ito. Kapag clinic nyo yung copyright appeal form na ito,
meron na akong ginawa na ready made for you. Para po, ipipaste mo na lang at isasend mo yung appeal form mo. So, i-click nyo tong I understand and wish to continue. So, ito yung mga form or yung mga detalye na kailangan nating lagyan. So, your name or your username on Facebook page or profile. Number 2, yung active email number mo. So, kailangan mo yan guys, i-input or dapat active. And syempre guys, dahil nga ni-remove na ni Facebook yung video, wala na tayong makukuhang link doon. So, i-click mo to, I do not see the content I wish to appeal or some of the content is missing. So, yun. Wala na tayo dito makukuha na links. Or pwede, screenshot nyo yung affected na video or yung restrictions or violation. And number 3 guys, dito natin ilalagay yung ating explanation or yung ating appeal form. So, saan ba yan makukuha? Ilalagay ko yan dyan sa may description or sa may comment section. I-edit nyo para po ipapasa nyo na lang siya. So, niready ko na yan dito sa ating notepad. So, ito yung ating copyright appeal form. So, naglagay ako dito ng subject, appeal for copyright or intellectual property violation resolution. So, sabi ko dito, Dear Facebook Support Team, I am writing to appeal at the copyright / intellectual property violation notice on my Facebook account or page. So, I committed to following Facebook community standard and copyright policy and I wish to resolve this issue promptly. So, kailangan nyo ilagay dito yung inyong name, email number, or email address, profile link ng inyong page or profile, violation number, or reference number. Ayan. Reason for appeal. I believe this notice was issued is error. So, depende sa inyo. So, kayo na yung mag-add or kayo na yung mag-edit nito. And then, kailangan nyo mag-appeal ng supporting documents if available, like screenshot or yung mismong video nyo. So, review and re-evaluate of the content. Restoring of content access is complaint. Ayan. So, yung pinaka-last part, ilagay nyo pa rin yung full name nyo, Facebook URL or page or yung profile, yung page name nyo. Ang gagawin nyo guys, pag okay na, na-edit nyo na, nalagay nyo na yung mga details na kailangang ilagay, select all, copy, and then balik kayo dito sa may copyright appeal form. Click nyo lang dito sa may baba, paste. And then, next naman guys, piliin nyo po sa inyong, tawag dito, sa inyong gallery, yung screenshot na affected or notification. Ilalagay nyo lang yan. So, add nyo lang. So, sample ito. And then, click nyo lang confirm that you wish to complete this form. So, i-click nyo lang yung content was removed due to complaint of copyright. And then, yung pinaka-last, ilagay nyo po yung full name nyo na naka-appear din sa Facebook page or sa profile. Okay? And click send. So, maghintay lang kayo guys ng 5 to 7 business days ng email ni Facebook and i-check nyo kung mawawala na po yung violation na nandito sa ating profile. And i-check nyo na din guys yung inyong monetization dito sa profile status. Dapat ang nakalagay dyan is profile is recommendable. Number 2, eligible to monetize. Number 3, marketplace is active. So, ito yung benefit natin kapag wala na pong violation. Maraming salamat kung nagustuhan nyo yung video na to at nakatulong. Please don't forget to subscribe. Follow nyo po ako sa aking official Facebook account, Jose Ofo Moliedo Jr. para sa full guide and full details ng mga video na to. See you again sa next. Bye-bye.